Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes at ngayon tatalakayin natin ang paksa tungkol sa anggintong oras ng pagtulog para sa mga senyor. Ang lihim sa mahaba at malusog na buhay. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong. Binigyan ako ng doktor ng 3 buwang taning sa aking buhay. Ngunit matapos kong baguhin ang aking magawi sa pagtulog, hindi lang ako buhay pa makalipas ang 20 taon, kundi malakas din ako para mag-alaga ng hardin buong araw. Ito ang kamangha-manghang testimonyang 93 taong gulang na si Lolo Pedro Santos. Sa edad na 73, siya ay inatake sa puso at halos sukuan ng madoktor. Ang sikreto kung bakit siya nananatiling malusog pagkalipas nga 20 taon ay simple lang, ang pagtulog at pagising sa mga partikular na oras. Kamusta po kayo? Ngayon, ibubunya ko ang lihim tungkol sa gintong oras ng pagtulog na maaring simple ngunit napakahalaga para sa buhay ng mga nakatatanda. Sandaling isipin paano kung sa pamamagitan lamang ng pagtulog at pagising sa isang partikular na oras, maari mong madagdagan ang iyong buhay ng 5 o kahit 10 taon pa. Ito mismo ang gibabahagi ko sa inyong gayon. Sa isang kamakailang pag-aral ng Harvard Medical School, sinubaybayan nila ang 12,000 senior na may edad 70 pataas sa loob ng 15 taon. Natuklasan na ang mga senyor na natutulog sa isang partikular na gintong oras ay may 43% na mas mababang tsansa ng pagkamatay. Kung gayon, ano ang gintong oras na ito? Alam niyo rin ba na may isang karaniwang pattern sa pagtulog na natuklasan sa mga centenarian mga taong 100 taong gulang pataas sa Okinawa, Japan? Ano ang espesyal na ritual sa pagtulog na kanilang pinanatili sa buong buhay nila? Ang mas nakakagulat pa ay ang pinakamainam na oras ng pagtulog ay maaring magiba sa bawat tao. Sa pamamagitan ng pag-alam sa iyong uri ng pagtulog, mahahanap mo ang perpektong oras para sa iyo. Ikaw ba ay isang taong pang-umaga, morning person, o taong panggabi, evening person? Ang iyong gintong oras ng pagtulog ay maaring mag-iba depende dito. Sa audiobook na ito, ibabahagi ko ang eksaktong gintong oras ng pagtulog para sa mga nakatatanda. Isang simpleng pagsubok para malaman ang iyong uri ng pagtulog. 5 bagay na hindi dapat gawin isang oras bago matulog, mga lihim na gawin ng doktor para mapabuti ang kalidad ng tulog, isang 10 minutong paraan ng pahinga para sa mahimbing na tulog ng walang insomnia, at higit sa lahat, ang mapatibong sa pagtulong ng mga senyor na hindi alam kahit na ma-eksperto. Sinasabing ang mga senyor na nahuhulog sa patibong na ito ay laging pagod kahit kaano kahaba ang tulog at mabilis na humihina ang kanilang immune system. At sa dulongang video na ito, ibubunyag namin ang aming espesyal na binuong 7 araw na gintong plano sa pagtulog. Sa loob lamang ng 7 araw, mararanasan ninyo ang kamangha-manghang pagbabago, doble ang kalidad ng inyong tulog at puno enerhiya pagkagising sa umaga. Sana ay samahan ninyo kami hanggang dulo upang hindi makaligtaan ang mahalagang impormasyong ito na maaring ganap na magpabago sa inyong buhay pagkatapos ng edad na 70. Ngayon sabay-sabay nating buksan ang pinto patungo sa mga lihim ng pagtulog para sa isang malusog na katandaan. 1. Maga katangian at kahalagahan ng pagtulog sa katandaan. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating pagtulog. Hindi ito masama. Ito ay isang natural na proseso. Sa edad na 70 pataas, ang pattern at haba ng kailangang tulog ay iba na kumpara noong kabataan. Sa katandaan, nababawasan ang oras ng malalim na tulog, deep sleep, at humahaba ang mababaw na tulog, light sleep, at mas madalas magising sa gabi. Maraming nakatatanda ang nagkakamaling isipin na ito ay insomnia, ngunit sa katotohanan, ito ay natural na pagbabago.
Gayunpaman, ang mahalaga ay kahit sa mga pagbabagong ito, kailangan pa rin kalidad na tulog. Ang sapat na tulog ay nagpapalakas ng immune system, nagpapanatili ng memorya at cognitive function, nagpoprotekta sa kalusugan ng puso, nagbabawas ng pamamaga, nagpapababa ng panganib sa mga malalang sakit tulad ng diabetes at high blood pressure. Ayon sa isang pag-aral noong 2023 ng College of Medicine sa isang universidad sa Seoul, ang mga senyor na may edad 70 pataas na may regular na pattern ng pagtulog ay may 41% na mas mababang tsansa na magkaroon ng Alzheimer's kumpara sa mga may hindi regular na pattern. Ang pagtulog ay hindi lamang pahinga, ito ang susi sa kalusugan at mahabang buhay. Ang gintong oras ng pagtulog para sa etat 70 patas. Ngayon, para sa pinakamahalagang tanong, ano ang gintong oras ng pagtulog para sa mga senyor na may edad 70 pataas? Batay sa pinagsama-samang resulta ng iba't ibang pag-aral sa pagtulog at pagsasaliksik sa mga blue zones lugar kung saan mahahaba ang buhay ng mga tao, ang perpektong oras ng pagtulog para sa mga nakatatanda ay sa pagitan ng 9:00 PM at 10:30 PM. Partikular, may mga pag-aral na nagsasabing ang pagtulog ng 9:30 PM ang pinakamainam. Ayon sa isang pag-aral ng Tokyo Geriatrics Research Institute sa 3,000 malulusok na senyor na may edad 85 pataas, ang grupo na natutulog sa pagitan ng 9:00 PM at 10:00 PM ang may pinakamababang bilang ng pagkamatay at pagkakasakit. Ngunit, hindi pare-pareho ang oras para sa lahat. Depende sa katawan at pamumuhay ng isang tao, nag-iba ang uri ng pagtulog. Alamin ang iyong uri ng pagtulog sa pamamagitan ng masimpleng tanong na ito. Madali at masarap ba ang iyong gising sa umaga? Sa kalagitnaan ng araw, ikaw ba ay pinaka-energetic at may mataas na focus? Nakakaramdam ka bang matinding antok bandang 2:00 PM? Natural ka bang nakakaramdam ng pagod bandang 8:00 PM hanggang 9:00 PM? Kung ang sagot mo sa karamihan, ikaw ay isang taong pang-umaga, morning person. Para sa iyo, ang perpektong oras ng pagtulog ay sa pagitan ng 9:00 PM at 9:30 PM. Kung hindi naman ang sagot mo sa karamihan, malamang ikaw ay isang taong panggabi, evening person. Ang pinakamainam na oras para sa iyo ay sa pagitan ng 10:00 PM at 10:30 PM. 3. Ang gintong routine para sa mas mahusay na pagtulog. Kasing halaga ng oras ng pagtulog ang iyong routine bago matulog. Narito ang gintong routine sa pagtulog na dapat sundin ng mga senyor. 3,4 na oras bago matulog, maghapunan ng magaan. Ang mabigat na pagkain ay nakakagambala sa pagtulog. Itigil ang pag-inom ng caffeine at alak, 2 oras bago matulog. Itigil ang panonood ng telebisyon, paggamit ng smartphone o tablet. Ang blue light mula sa mga screen ay pumipigil sa produksyon ng melatonin, ang sleep hormone. 1 oras bago matulog. Ayusin ang temperaturang kwarto. 18 hanggang 20 degrees Celsius ang perpekto. Magbabad ng paa sa maligamgam na tubig, foot bath. Ang proseso ng pagbaba ng temperatura ng katawan matapos itong painitin ay nakakatulong sa pag-antok. Uminom 1 tasang maligamgam na gatas o herbal tea. Maganda ang chamomile, lavender o valerian tea. Magsanay 10 minutong deep breathing o meditation. Ang 4-7-8 breathing technique. Huminga ng 4 na segundo. Pigiling 7 segundo at ilabas ng 8 segundo ay epektibo. Pagsusulat sa isang gratitude journal habang nakahiga.
Ang nga positibong pag-isip ay nagpapababang stress hormones at nagpapabuti ngang kalidad ng tulog. Partikular na tandaan ang 5 bagay na hindi dapat gawin isang oras bago matulog, manot ng balita, lalo na ang negatibong balita na nagpapataas ng stress hormones. Makipag-usap o makipagtalo tungkol sa seryosong bagay sa pamilya. Suriin ang mabayarin o problema sa pera. Mag-alala tungkol sa mga problema nga naoapo. Magplano nga gagawin kinabukasan. Ang magagawaing ito ay nagiwan sa utak sa isang alertong estado na nakakasagabal sa pagtulog. C. Mga patibong sa pagtulog ng mga senior at paano ito malalampasan. Maraming nakatatanda ang nahuhulog sa mga patibong na ito sa pagtulog kapag nangyari ito. Kahit gaano kahaba ang tulog, pagod pa rin sila at naapektuhan ang kanilang kalusugan. Patibong 1. Masyadong magang pagtulog. Maraming senior ang natutulog ngang 7 milos 0 PM o 8:00 PM. Dahil dito, nagigising sila ngang 2:00 o 3:00 AM at hindi na makatulog muli, early morning awakening. Nagugulo ang kanilang body clock at bumababa ang kalidad ng tulog. Solusyon, kahit gaano kaantok, subukang manatiling gising hanggang sa itinakdang oras ng pagtulog kan 9:00 PM, 10:30 PM. Kung inaantok sa hapon, matulog ngang maikling idlip, 10-20 minuto, ngunit iwasan ang pag-idlip pagkatapos ngang 3:00 PM. Patibong 2. Madalas napagpunta sa banyo sa gabi. Sa katandaan, humihina ang pag-andar ng pantok. Nagiging dahilan ito mapagkaputol-putol ng tulog. Solusyon. Ihinto ang pag-inom ngang likido 2 oras pagkatapos ngang hapunan at bawasan ang pag-inom ngang tubig 2 oras bago matulog. Tiyaking umihi bago humiga. Kung may kondisyon tulad ng BPH prostate enlargement o overactive bladder, kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Patibong 3. Pag-asasam ka pampatulog na gamot, sleeping pills. Maaring makatulong ang sleeping pills pansamantala, ngunit sa pangmatagalan, nagdudulot ito ang dependency at tolerance na lalong nagpapababang kalidad ng tulog. Solusyon. Subukan ang mga natural na paraan para makatulog. Ang 4,7,8 breathing technique o progressive muscle relaxation paunti-unting pag-tense at pag-relax ng mga kalamnan mula paa hanggang ulo ay epektibo. Kung talagang kailangan ng gamot, kumonsulta sa doktor para sa pinakamababang dosis at panandaliang paggamit lamang. 2. Ang 10 minutong gintong paraan sa pagtulog na madaling sundan. Para sa mga nahihirapang makatulog gabi-gabi, narito ang isang 10 minutong paraan na napatunayan ng Stanford Sleep Center na nakatulong sa 80% ng mga senior na makatulog sa loob ng 10 minuto. Humanap ng komportableng posisyon. Ang pinakakomportableng posisyon ay nakatagilit na bahagyang nakabaluktot ang matuhod. Huminga ng malalim at dahan-dahan ng 3 beses. Simula sa iyong mga paa, isa-isang i-relax ang bawat bahagi ng iyong katawan. Sabihin sa isip, ang aking mga daliri sa paa ay relax. Ang aking mga paa ay relax. Ang aking mabinti ay relax. Hanggang sa marating mo ang iyong ulo. Kapag relax na, isipin ang isang lugar kung saan ka pinakapayapa, isang dalampasigan, isang gubat, ang iyong tahanan noong bata ka pa. Isipin ang mga tunog, amoy, temperatura at pakiramdam sa lugar na iyon. Mag-focus sa pakiramdam ng kapayapaan at kaligtasan. Sa paggawa nito gabi-gabi, matututunan na iyong utak na ang prosesong ito ay isang senyales para matulog at mas mabilis kang makatulog. Say, ang kahalagahan, oras paggising.
kasing salaga ngang oras ng pagtulo ang oras ng pagising. May mga pag-aral na nagsasabing ang regular na oras ng pagising ay mas mahalaga pa sa pag-regulate ng body clock. Para sa mga senior na may edad 70 pataas, ang perpektong oras ng pagising ay sa pagitan ng 5:30 AM at 6:30 AM. Sa oras na ito, tumutugma ang pagising sa natural na paglabas ng cortisol, awakening hormone, na nagbibigay ng enerhiya sa buong araw. Ang pinakamahalaga ay magparaw sa loob ng 15 minuto pagkatapos magising. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagre-reset ng iyong body clock at nagre-regulate ng cycle ng melatonin na tumutulong para mas madali kang makatulog sa gabi. Kahit maulap, ang pagtayo malapit sa bintana sa loob ng 10,15 minuto ay may epekto pa rin. 7. Ang tamang paraan ng pag-idlip na ping sa katandaan. Maraming senior ang nag-idlip, ngunit ang maling pag-idlip ay nakakasira sa tulog sa gabi. Oras sa pagitan ng 1:00 PM at 3:00 PM kung kailan natural na inaantok ang katawan. Haba 20 hanggang 30 minuto lamang. Kapag lumakpas dito, papasok ka sa malalim na tulog at mas makakaramdam ng pagod pagkagising. Lugar: isang medyo malamig at madilim na lugar. Iwasang magbihis ng pantulog o pumasok sa ilalim ng kumot. Dalas: regular sa parehong oras araw-araw. Iwasan ang pag-idlip pagkatapos ng 3:00 PM. 8. Ang kaugnayan ng diet at pagtulog. Ang kinakain natin ay may malaking epekto sa kalidad ng ating tulog. Magapagkaing nakakatulong sa pagtulog. Mayaman sa tryptophan, gatas, yogurt, keso, itlog, mani, pabo. Ang tryptophan ay kailangan para makagawang melatonin. Mayaman sa magnesium, spinach, mani, whole grains, saging, nakakatulong sa pag-relax ng kalamnan. Mayaman sa vitamin B6, isda, manok, saging, patatas. Kailangan para sa produksyon ng melatonin. Magapakaing dapat iwasan: caffeine, cape, green tea, sokolate, iwasan pagkatapos ang 2 PM. Alak, pinapadali nitong makatulog ngunit sinisira ang kalidad ng tulog. Mataas sa taba, matagal tunawin at nakakagambala sa pagtulog. Maanghang na pagkain, nagpapataas ng temperatura ng katawan. Sobra-sobrang tubig, iwasan ang maraming pag-inom 2 oras bago matulog. 9. Ang kahalagahan ng kapaligiran sa pagtulog. Ang perpektong kapaligiran sa pagtulog ay susi, temperatura, sepadaw o sesudu, ingay, tahimik o may white noise, tunog ang electric fan, ulan, liwanag, ganap na madilim. Kahit maliit na LED light ay nakakasagabal sa melatonin. Kama, hindi masyadong matigas o malambot na kutson. Halumikmik, humidity, 40-60%. Mahalagang alisin ang mga electronic device, TV, smartphone sa silid-tulugan. Ang kwarto ay para lamang sa pagtulog at pahinga. 10. Mga problema sa kalusugan at pagtulog. Ilang karaniwang problema sa kalusugan ng mga senior na nakakaapekto sa tulog: sleep apnea, pansamantalang pagintungang paghinga habang natutulog. Sintomas ay hilik, pagkaantok sa araw, sakit ng ulo sa umaga. Solusyon: kumonsulta sa doktor. Maaring irekomenda ang CPAP machine, pagbawas ng timbang o pagtulog ng nakatagilid. Restless leg syndrome, RLS. Hindi komportableng pakiramdam sa mga binti na nagudyok na igalaw ito. Solusyon: maginat ng binti bago matulog, magbabat ng paa sa maligamgam na tubig, o kumonsulta sa doktor tungkol sa iron supplements. Chronic pain, sakit, ang arthritis o pananakit ng likod ay nakakagambala sa tulog. Solusyon: maligamgam na paliligo,
tamang pain reliever konsulta sa doktor, at paggamit ng suportadong kutson at unan. Nocturia, madalas na pag-ihi sa gabi. Solusyon, limitahan ang pag-inom ng likido pagkatapos maghapunan. Iwasan ang caffeine at alak at kumonsulta sa doktor. Depression at pagkabalisa, anxiety, solusyon, meditation, relaxation exercises, at pagkonsulta sa isang mental health professional. Kung mayroon kayo nga makondisyong ito, mahalagang kumonsulta sa doktor. Ang 7 na araw na gintong plano sa pagtulog. Ang planong ito ay dinisenyo para mapabuti ang kalidad ng inyong tulog sa loob lamang ng 1 linggo. Magdagdag ng isang bagong gawi bawat araw. Unang araw, itakda ang iyong gintong oras ng pagtulog. Simula ngayon, pumiling 1 oras sa pagitan ng 9:00 PM at 10:00 PM bilang iyong oras ng pagtulog at sundin ito gabi-gabi. Ikalawang araw, itakda ang iyong gintong oras ng pagising. Habang sinusunod ang araw 1, pumili ang oras ang pagising sa pagitan ng 5:30 AM at 6:30 AM. Pagkagising, magparaw sa bintana ng 15 minuto habang nag-iinat. Ikatlong araw, simulan ang iyong routine bago matulog. 1 oras bago matulog, itigil ang paggamit ng gadgets, uminom ng herbal tea, at gawin ang 4,7,8 breathing technique sa loob ng 10 minuto. Ika-4 na araw, ayusin ang iyong kapaligiran sa pagtulog. Itakda ang temperatura ng kwarto sa 18,20 grados at alisin ang lahat ng hindi kailangang liwanag at ingay. Kung maaari, alisin ang TV at smartphone sa kwarto. Ika-5 araw, ayusin ang iyong diet. Maghapunan ng magaan 3,4 na oras bago matulog at limitahan ang pag-inom ng tubig 2 oras bago humiga. Iwasan ang caffeine at alak sa gabi. Ika-6 na araw, ayusin ang iyong mga aktibidad sa araw. Mag-ehersisyo ng magaan paglalakad, stretching ng 20,30 minuto, ngunit tapusin ito 3 oras bago matulog. Mag-idlip lamang ng maikli bago mag-3:00 PM. Ika-7 araw, isagawa ang 10 minutong gintong paraan sa pagtulog. Habang sinusunod ang lahat, gawin ang 10 minutong paraan ng pag-relax at pag-visualize bago matulog. Kung susundin ninyo ng tapat ang 7 araw na planong ito, mararamdaman ninyo ang malaking pagbabago sa inyong tulog. Tulad ni Lolo Pedro Santos, maaari rin ninyong simulan ang inyong ikalawang buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagtulog. Kalimutan na ang pag-isip na natural lang na hindi makatulog ng maayos dahil matanda na. Ang mahusay na tulog ay para sa lahat, lalo na sa mga may edad 70 pataas. Taos puso naming sinusuportahan ang inyong malusog at masayang pagtanda. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring i-like ang video. Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa malusog na pagtanda, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Mag-iwan din po kayo ng komento tungkol sa inyong magawi sa pagtulog o mapaksang nais ninyong talakayin sa susunod. Magkaroon ng malusog na pagtulo at masayang pagtanda. Salamat sa pagsama sa amin sa isang araw na puno ng karunungan.